Ano ba lang siya? Okay, sa magandang araw po sa ating lahat. Ang bilis ng panahon, no? Kakaumpisa lang ng year 2026 ay matatapos na yung January. Okay, so ganun mabilis ang panahon. Yun pa man ay gaya ng ating inawit ay anuman ang mangyari o pabago-bago ang panahon ay hindi magbabago yung ating Diyos na ating sinasamba. Kasi merong iba ay nagiging obsolete na raw yung mga mensahe ng salita ng tanda po natin. Sabi sa Biblia, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi mawawala at mapupupas. Okay? So, ibig sabihin ay yung mensahe na ito, yung katotohanan mula sa salita ng Diyos ay talagang laging akma ito sa ating buhay. At tunay nga na nakakatuwa na tayo sa ating church ay talagang nananatili tayong ating basihan ng ating pananampalataya ang katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Kung magbago man ang mundo, ano yung uso, hindi tayo nakikiuso doon kung ano yung panuntunan ng salita ng Diyos, yung ating sinusunod. Kaya sa diwang ito ay ating po tinatawagan ng ating pastor, Ronnie Pablo, na siyang nagagamitin ng Panginoon sa umaga nito. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Okay. Mapagpala at masayang araw ng Panginoon. Ngayon po ay ika-4 na araw ng Panginoon sa taong 2026. Mula sa kawan na aking pinaunahan sa Matamis ay aking pong dala ang kanilang pagbati at pangumusta sa ating lahat. Salamat sa inyo mga kapatid, sa inyong patuloy na panalangin sa amin, lalo na sa inyong mga misyonary. Tunay nga na kalakasan namin ang inyong pong patuloy na pagsamo sa Panginoon para kami ay patatagin, gabayan at patuloy na pagkalooban ng karunungan para may pangaral at may pamuhay ang salita ng Diyos. So ganoon din ang ating mga kapatiran, maging sa Tulos, kahit this 2 weeks na or 3 weeks na sunod-sunod ay busy kami sa ilang mga bahagi ng simbahan sa Tulos for renovation and then pagtatayo ng Children's Sunday School, o pwede rin Sunday, God willing na maging pastoral house, so why not, So, purihin ang Panginoon at nawa ay huwag tayong magsawa. May panalangin ng bawat isa, lalo na ang ating pong katatagan sa pananampalataya na nakikita ng sanlibutan. This morning, ang ating pong babahagi sa inyo, sa biyaya ng Panginoon, ay mababasa sa Hebreo, Kabanata 13, Talata 2. Hebrews chapter 13 verse 2. Ngunit hayaan niyo po, nabasahin ko po sa inyo mula talata 1 hanggang talata 6. Again, ang ating pong pagnilay-nilayan para po sa gawain ngayong umaga ay ang Hebreo chapter 13 verse 2. Pero papasahin ko po sa inyo mula verse 1 hanggang verse 6. Ang versyon na aking gamit ay ang Magandang Balita Biblia, ang Appointment Bible. Sabi rito, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo ay nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan
na parang kayo ay dumaranas din ng ganoon. Dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan mo. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Balikan ko lang po ang ating pong teksto, ang verse 2, palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga talibang bayan. Ay ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Let's bow our head. Humingi tayo ng patnubay sa pamamagitan ng panalangin. Muli, makapangyarihan at kapanal-banalan ng Diyos, aming Ama, kami nagpapasalamat sapagkat muli niyo kaming pinagkalooban, pinahiram itong bagong buhay at bagong kalakasan para po sa bagong araw na ito. Ang araw na ito ay espesyal sa lahat ng mga nagmamahal sa inyo, sapagkat ito ang araw na kung saan ay nais ninyong makita ang bawat umiibig sa inyo na nagkakatipon, na hindi ito dapat kalimutan, kundi tangkilikin upang magpalakasan sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-awit ng mga salmo at himno, ng mga awiting makalangit, at ganoon din ang pagtanggap sa pamamagitan ng pakikinig at pag-unawa sa iyong mga salita. Dalangin namin na kami ay pangunahan, gabayan, at sa tulong ng inyong Santong Espiritu, bigyan niyo po kami ng pangunawa na ang bawat mapakipakinggan namin ay naintindihan namin. Biyayaan niyo rin kami ng mapagpakumbabang puso na handang magpatuwid at tumalima sa anumang nais ninyong iutos sa amin mula sa aming talatang pag-aaralan. Salamat sa bawat isang individual na nandito. Alam namin na hindi aksidente kung bakit kami nandito, kundi mayroon kayong layunin at ang pangunahin ay magkaroon ng tunay na kaugnayan sa inyo, tumanggap ng kaligtasan kaloob ninyo ng libre sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoon Jesucristo. Hiniling namin ang lahat ng ito sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. At amen. Ang tema na binigay ko para sa ating talata ngayong umaga ay pagmamahal sa pamamagitan ng pagtanggap at paglingap sa iba. Pagmamahal sa pamamagitan ng pagtanggap at paglingap sa iba. Mayroong lumabas na balita kailan lang, January 21, but then mas maaga ang execution nito noong January 17. Paring alam ito ng lahat, mayroong Russian vlogger na dineport, ginawang blacklisted ng Philippine Immigration. Hindi ko na babanggitin ang kanyang pangalan, isang Russian, na kung saan ay formal na dineport ng ating bansa, diniklara ng Bureau of Immigration na undesirable alien. Siya ay 33 taong gulang, isa pong content creator na kung saan noong December 17 ay pinasakay ng eroplano pabalik sa kanyang pinagulang bansa. Okay? Dahil po sa mga complaints na mayroon pong ebidensya, tawag ay multiple complaints related to harassment and disruptive behavior towards our kababayans, mga Pilipino. Well, tayong mga Pilipino ay very hospitable. Okay? Hindi na kailangang turuan, lalo na kung dayuhan yan. Okay? Tuwan-tuwa tayo mga Pilipino na tanggapin at gamitin yung salitang i-entertain kahit na ang ating English ay sabi nga ay kinamatis. Basta makapagbitaw ng English. Yan ay part ng ating pagiging hospitable or hospitality. Okay? So, ang nais ko pong i-highlight sa inyo ngayong umaga sa mensahe ay ang pagiging hospitable or hospitality. No? Sa ating pong mensahe, no?
Ang pagtanggap at paglingap sa iba ay dapat maging ugali at katangian ng lahat ng mananampalataya sapagkat sa tuwing ating itong ginagawa sa iba, ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. That's our message today. Okay? Hospitality should be a trait of all Christian, among all Christians. Because whenever we display this, we minister to the Lord. Okay? So hindi na mahirap sa atin na gawin. Kinakailangan ay pagtibayin, paigtingin, at gawin ng walang hinihintay na kapalit. Ito po ay extension ng pag-ibig, hindi lamang sa Panginoon, kundi patunay na inibig natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig sa ating pong kapwa. Well, actually, ang ginamit na term dyan po sa Hebreo chapter 13 verse 2 ay to strangers. Okay. Hindi lang siya basta kapwa, kundi sa mga estranghero, hindi kilalang tao. Sa Batangas po, may kultura doon na kapag ka may dumaan na mga naglalakbay, naglalakad, o di kaya ay nakasasakyan tapos tumigil, ang kultura ng mga Batanggenyo ay alukin ng kape. Baba muna ikaw dyan at tayo makapagkape. Kahit wala hong pinakulong tubig, o maaaring wala rin kape, basta yun yung ugali, yung yayayain. O di kaya ay, daan muna kayo at tayo'y mananghalian. So isa yan sa kultura ng Batangas, na very hospitable. At hindi lamang sa Batangas, kundi maging sa buong Pilipinas. At itong ugali na ito ay highlight din sa mga mananampalataya. Dapat ito ay nakikita sa mga mananampalataya. Nung ito ay pinag-aralan ko at ibabahagi ko sa inyo, inisip ko paano ito ginagawa ng mga nasa syudad. Okay. Pwede bang yung kultura ng Batangas ay gawin dito kahit sino dumaan? Kape muna tayo. Okay. Ay, meron ako dito, merienda muna tayo kahit sino dumaan. So yun yung iniisip ko. But then nawa, sa tulong at gabay ng Panginoon ngayong umaga sa ating pong pakikinig ng pangangaral na ito, mabuksan niya ang ating pangunawa at gawin natin kung ano ang nararapat sa pagtugon dito po sa mensahe po ito. The grace of love through hospitality. Ang biyaya ng pag-ibig sa pamamagitan ng paglingap, sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga ibang tao. Maging sa Apostol Pablo, kanya pong binanggit yan sa Roma, Kabanata 12, Roma, Kabanata 12, at talatang 13. Sinasabi niya rito, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Okay? At patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Gusto kong basahin yan sa inyo sa English kasi merong miss, yung Tagalog version regarding po sa pag-translate niyan sa Tagalog. Romans 12 verse 13. Sabi rito, contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. So magpakita, magbigay, iparamdam, iparanas ang paglingap, ang pagtanggap at paglingap sa ibang mga tao. Kung titignan natin, yung first part ng verse 13, contribute to the needs of the saints sa fellow believers. But then, pagdating sa second phrase ng verse 13, seek to show hospitality, din maging sa ibang tao. So, ganun din, may binanggit din si Paul dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 2, unang Timoteo chapter 3 verse 2, sabi rito, kaya nga, ang isang tagapangsiwa, well actually in context, ito po ay katangiang taglay ng isang individual na po pwedeng i-appoint bilang tagapaglingkod ng Panginoon. It's either
pastor or elder ng church. Sabi rito, kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. So isa sa katangian na dapat makikita sa isang i-appoint or sa lingkod ng Panginoon ay alin? Bukas ang tahanan sa iba. Well, actually, hindi lamang po ito para sa mga itatalaga bilang elders or pastor ng iglesia, kundi dapat taglay rin ng bawat mananampalataya. Yung Greek word po ng salitang hospitality ay philoxenia, na original na meaning po sa English is the love to strangers. The love to strangers. Ang pag-ibig sa kultura natin, parang mahalay pakinggan yung pag-ibig sa mga estranghero. So sa kultura natin, angkop ang salitang paglingap, pagtanggap at paglingap sa mga estranghero o sa ibang tao. Now, in context dito sa sulat na ito na pinaniniwalaan ni si Apostle Paul ang sumulat nitong Hebreo para sa mga mananampalatayang Hudyo o mananampalatayang Israelita sa New Testament, no? After na si Jesus ay bumalik sa langit. In context, ang kultura po ng mga Hudyo, merong pinipili silang tao para i-express nila ang kanila pong pagiging hospitable. But, pagdating sa mga Gentiles, sa hindi nila kababayan, wala silang paglingap. Ang turingan nila sa mga Gentiles ay alin? Kaaway. Okay. Kaaway nila ang mga Hintil. At kung papansin nyo po, maging sa mga may sakit, wala silang pakialam. Sa mga may leprosy, o may ketong, so wala silang paglingap. Alala ninyo yung pong talinghaga na binigay ng Panginoon Hesus matapos na meron pong dalubhasa sa salita o sa kautusan na nagtanong sa kanya na kung paano maliligtas. Gawin mo ito, sabi ng Panginoon sa kanya, alin sa huli, para hindi siya mapaya. Sabi niya, sino po ang aking kapwa? And then ibinigay ng Panginoon Hesus sa kanila ang alin? Ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano. Na kung saan doon sa parable na iyon, meron pong isang manlalakbay na mula Jerusalem patungong Jericho, na kung saan ay inabangan ng mga tulisan. Kinuha, binugbog ito, at kinuha ang lahat ng kanyang ari-arian na to the point na mukha na siyang patay. And then merong tatlong dumaan. Buhay pa naman yung tao. Merong dumaan na pari, Israelitang pari, hindi niya tinulungan. Okay. Pangalawa, dumaan ay Levita. Sa salitang Batangas, lumihis lang siya ng daan. Iwasan niya. Okay. At then yung huli, ang Samaritano. Okay. Ang mga Israelita po, hindi mo nakikisalamuha sa mga Samaritano, samantalang ang Samaritano po ay half-blood. Half Gentiles, half Jews. Kasi nga, nakapagpangasawa ang mga taga-Samaria ng mga Hintil. Kaya nahaluan ng ibang lahi ang kanilang lahi. Bagamat in the first place, sila ay mga Hudyo. Okay. So, yung huling dumaan, which is na Samaritano, nung makita niya ito, titingnan, magkaaway sila. Kasi maaring ang manlalakbay na iyon ay isang Hudyo. Pero, nagpakita siya ng alin? Ng habag sa tao. Ginamot niya ito. And then, pinasakay pa saan? Sa kanyang sariling asno. And then, dinala niya sa bahay panuluyan. And then, pagdating doon, nagbayad siya. Bigay siya ng pangunang bayad. And then, sabi niya sa caretaker ng bahay panuluyan, kung kulang pa ang aking babayaran, pagbalik ko, babayaran kita ng buo. Okay? So yung pong talinghaga na yun, masakit sa tenga ng mga pure-blooded Jews. Kasi bakit?
ipinakita ng talinghaga na ang kapwa mo ay hindi nakakonfine doon sa kababayan mong Israelita. Ang kapwa mo ay ang bawat taong nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ayon sa larawan ng ating Panginoon. No? So lalo na itong sulat na ito para sa mananampalatayang Israelita o Hebreo, ito'y panahon ng persecution. Ang mga mananampalatayang Hudyo ay dumaranas ng matinding pag-uusig mula sa kanilang kapwa Hudyo. Kasi nahahati sila. No? Dahil po sa pananampalataya. Mahirap malaman kung yung guest mo, yung bisita mo, merong magandang pakikitungo or meron pong tamang disposisyon. Maaaring yung bisita mo ay espiya pala, o di kaya ay kapwa ninyo mananampalatayang Hudyo na dumanas ng pag-uusig kaya siya naligaw or napapunta sa iyo. But then, mapahudyo man or hintil, hindi nagbabago ang pagturing dapat ng Kristiyano sa ibang tao. Okay. Kumbaga itong sulat na ito para sa mga Hudyong Kristiyano ay pagtama, pagtuwid sa kanilang maling nakagisnan na ang kapwa lang nila ay yung kapwa Hudyo. At pagka-Gentiles na, kapag may sakit, lalo na leprosy or ketong, ay wala na silang pag-iingat. So, mga kapatid, ang isang ito ay para sa atin. Kung ikaw ay mananampalataya, ang iyong responsibilidad na ibigin ang ibang tao ay hindi nalilimitahan sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. Ulitin ko po, kung ikaw, tayo, ay Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, tagasunod ng ating Panginoon Hesus, ang pag-ibig natin ay hindi nalimitahan sa ating kapwa mananampalataya o sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Si Apostol Pablo po ay tahasang at malinaw na nagbanggit patungkol dito sa unang Tesalonica chapter 5 verse 15. Unang Tesalonica chapter 5 verse 15. Sabi rito, huwag ninyong pagigantihan ang gumawa sa inyo ng masama, sa halip magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa, referring to fellow brethren, at sa lahat. Okay. So, nariyan yung kanya pong tahasan at malinaw pagbibigay diin ng direktang paglingap, hindi lamang sa inner circle ng mananampalataya, sa samahang Kristiyano, kundi maging sa lahat ng tao. Now, ang sumulat ng Hebreo ay nagsasabi na madalas hindi natin malalaman ang buong epekto ng pagtanggap sa iba, kaya dapat tayong maging laging alerto at masipag sa paggawa nito dahil ang ating mga gawa, tanda natin, ay maaring maka-impluwensya sa isang tao tungo sa kaligtasan. Inyong naalala, alam ko na tinatalakay ninyo ang 1 Peter para sa mag-asawa. Ang babae, makita natin doon sa mandato ng Panginoon sa pamamagitan ni Pedro, kahit hindi na kayo magsalita. Matalakay niyo po ba yan? Ano ang kailangan gawin para masave yung unsaved kong husband? Ano sabi ni Pedro? Sapat nang makita sa inyong mga gawa, sa inyong pag-uugali. And same thing, yung pagiging hospitable sa iba ay isang instrumento na maka-impluwensya sa kanila kung hindi pa sila saved, na sila man ay humantong sa kaligtasan. Okay. So yan po yung paalala sa ating lahat. Makikita natin ang epekto kung ito ay bahagi ng ating pangaraw-araw na pamumuhay. Kumbaga ito ay ugali na natin na hindi tayo naghihintay ng kapalit bakit natin ginagawa ito. Kundi ang ating pong gawa, lalo na ang pagiging hospitable sa kanila, ay maka-impluwensya
na sila man ay humantong sa kaligtasan. Na meron akong dalawa lamang na aral na dapat nating matutunan mula sa ating talata, Hebreo chapter 13 verse 2. Una, expression of mercy. Ang pagiging hospitable ay ekspresyon ng habag para sa ibang tao. Isa sa katangian, attribute ng Panginoon ay ang pagiging mahabagin. Mercy is one reason why we are saved. God is merciful. Sinabi yan ng Panginoon ng direkta kay Moises na siya ay mahabagin, na siya ay Diyos na hindi madaling magalit at siya ay nahabag sa libo-libo. Ngunit siya din ay Diyos na makatarungan, na nagpaparusa sa mga nananatili sa katigasan ng kanilang puso. So ang pagiging mahabagin o ang habag ay isa sa dahilan bakit ikaw at ako ay naligtas. Ang Diyos ay mahabagin. Kung hindi mahabagin ang Diyos, fair enough na tayo parusahang lahat. Pero dahil merciful ang Panginoon, that's why siya po ay nagliligtas. Siya ay nag-o-offer ng kaligtasan sa lahat. Dahil ang Diyos ay mahabagin. Kung babalikan natin yung ating huling binasang talata, ang unang Thessalonica chapter 5 verse 15, yung salitang all men, yung lahat, it includes even your enemies. Okay. Kasama, maging ang iyong kaaway. Well, to clarify, ang kaaway ay hindi dahil palaway tayo. Ang kaaway ay dahil palaway ka. No. Ang kaaway na tinutukoy dito dahil sa pamumuhay mo na may pagsunod sa Panginoon, kahit gumagawa ka ng mabuti, ang turing sa iyo ng ibang tao ay alin? Masama. So yan po ang tinutukoy ko na your enemies. No? Yung mga taong ayaw sa kabanalan, yung mga taong ayaw sa katotohanan ng salita ng Diyos. Again, ang salitang all men, it includes even your enemies. Now, sa ating talata, doon sa Hebreo 13 verse 2, strangers. Ang strangers po ay tumutukoy din sa unbelievers, sa mga taong hindi pa tumatanggap ng kaligtasan. Maging sa mananampalataya, of course. Maaring na naliligaw na mananampalataya, and then nakita mo, then nagpakita ka ng pagiging hospitable sa kanya, or maging hindi mananampalataya. Now, yan po ang ibig sabihin ng strangers, katulad ng unang Thessalonica chapter 5 verse 15 na all men, lahat, mananampalataya o di mananampalataya. But kung titingnan natin ang sermon ng Panginoon Kristo sa Lucas chapter 6, meron tayong mapapansin. Lucas chapter 6, so since na ang ating bansang Pilipinas ay kultura, hindi man siguro lahat, pero majority kultura ang pagiging hospitable, then meron pong hina-highlight ang Panginoon Jesus dito po sa Luke chapter 6 verse 32 to 36. Lucas chapter 6, 32 hanggang 36, sabi niya, kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man, ano ibig sabihin ng Jesus? Ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ang mga taong walang puso, baga, ay alin? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Ano sabi ni Jesus? Kung kayo na mga taga-sunod ko, minamahal ninyo yung taong nagmamahal din sa inyo, anong dating pala? Ang inyong matatanggap. Kaya rin gawin yan ng di mananampalataya. Ng relihiyong hindi si Kristo ang kinikilala o ng mga taong walang relihiyon. Walang sinisino, walang dinidiyos. O taong talagang exposed sa kasamaan. Ginagawa rin nila yan. Now, verse 33. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapalang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. Now, verse 34. At kung ang makakabayad lamang sa kung ang makakabayad lamang ang inyong pautangin,
Anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila, masama sa pag-asang sila'y mababayaran. Now, verse 35, pansin niyo po. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo sa mga kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya ay mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. So ano yung karakter na yon? Verse 36, maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang mahabagin. That's why ang pagtanggap at paglingap sa iba, sa English, being hospitable, expresses mercy. Okay? Dahil ang ating amang nasa langit, ganun din. At dapat ganun din ang kanyang mga anak. Dapat ganun din ang mga mananampalataya. Hindi ka namimili ng taong gagawan mo ng mabuti. Hindi ka namimili ng taong pagbibigyan mo ng, kung tawag mo sa English, pre-love items. O di kaya ay ng iyong financial na income, tutulungan mo. Hindi ka namimili ng tao. Maging gumaganti man yan sa'yo ng kabutihan o hindi, show mercy to all. Show mercy to strangers. Estrangherong Kristiyano man or estrangherong hindi mananampalataya. Now, ang layunin ng paglingap sa ibang tao ay upang sila man ay tumanggap ng kaligtasan. That's our main goal. Hindi dahil sa kasi may talata sa Biblia, kung di ko nagkakamali sa Proverbs or sa Psalms na ang pagtulong sa mahirap ay parang pagpapautang kay Yahweh. Kaya ka tutulong kasi, yan yung verse na yan. Negosyo natin ng Panginoon. We Christian never do that. Hindi yan yung intention namin. Kahit sa masasamang tao, nagangad tayo na sila'y kahabagan ng Diyos. Na sila ay mabuksan ng pangunawa at sa pamamagitan ng ating pong mabubuting gawa, lalo tigit ang pagiging hospitable, ang pagtanggap at paglingap sa kanila, kahit na minsan duda tayo, baka masamang tao ito. But for the sake of their salvation, hindi naman tayo nagliligtas eh. Ang kailangan natin gawin, sundin ang pattern na ginawa ni Jesus Christ. Yung tinuturo sa atin. Well, in fact, itong sulat na ito, alien sa mga Hudyo ang being hospitable to strangers, to Gentiles, to sickly people. Iniiwasan niya nila yan. But then, binigyan din ng writer na sumulat ng Hebreo, huwag ninyong kalimutan tanggapin ang iba. Ipakita ang inyong pag-ibig sa iba. Now, again, ang layunin ng paglingap sa ibang tao ay upang sila man ay tumanggap ng kaligtasan. Remember, mga kapatid, ikaw at ako, minsan tayo ay tulad ng naliligaw at pag-alagala ang buhay. Hindi literal na pag-alagala at naliligaw, kundi yung buhay espiritual. Maring sinasabi ito ng Biblia, na ang taong makasalanan ay parang tupang naliligaw, nagkakanya-kanya. So tayo ay minsan ganoon din. Di natin batid ang naghihintay na kapahamakan o kaparusahan. Hindi tayo naniniwala before na may kaparusahan na kalaan sa lahat ng di mananampalataya. Basta naniniwala tayo, mabuti naman akong tao. Mas magaling ako sa kapitbahay ko. Mas magaling ako sa preacher na yon. But, yan ba'y nakakasave? No. Yan ay kagaya ng filthy rags sa harapan ng Diyos. Maliban na ikaw ay magpakumbaba, magsisi at kilalanin mo yung namatay sa cross para bayaran ang iyong kasalanan. Ikaw ay pagkakalooban ng Diyos ng alin? Kapatawaran,
sa iyong kasalanan dahil ang nagbayad, hindi natin kayang bayaran. Pwede mong ialay yung buhay, pero hindi kinikilala ng Diyos. At ang nagbayad ay sino? Si Jesus Christ. Ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Walang sala, walang kapintasan sa taong banal. Di niya deserve ang kamatayan. But because of love, because of God's mercy, tinanggap niya yun sa kanyang katawan. That's why nung malapit na siyang hulihin, nung nandun siya sa garden ng Gethsemane, bilang tao, nakakaramdam siya ng kakaiba. Sabi niya sa kanyang ama, pwede ba huwag ko nang inumin, huwag ko nang ituloy itong pag-aalay ko ng buhay para sa kanila. Nakakaramdam siya ng hindi maganda bilang tao. Bakit? Anong pinili niya? Ang kalooban ng kanyang ama. So, salamat sa biyaya at habag ng Diyos na may ginamit siya para sa iyo at sa akin upang tayo lingapin at ihantong saan? Sa kaligtasan. Ang inyo pong mga pastor, ang inyo pong pastor na nangangaral ng kanyang salita ay ginagamit ng Panginoon, hindi napapagod. Nagsusunog ng kilay, mag-aral ng salita ng Diyos upang iparinig sa lahat. Same thing, yung ating pong pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ang Diyos lang nakakaalam pero gagamitin ng Panginoon ang iyong pagtanggap at paglingap sa iba upang siya man ay mabuksan ng pangunawa at humantong saan? Sa kaligtasan. At maaaring isa rin yan sa dahilan bakit mayroon tayong Vacation Bible School. Nais natin iparamdam sa iba ang pagmamahal na tinanggap natin mula sa Panginoon. Yung biyaya, financially, physically, na tinanggap natin sa Panginoon, ating ipinararamdam sa kanila. Pero ang pinakasentro ng Vacation Bible School is what? The Gospel. Hindi yung mabubuting gawa ang makakapagligtas sa tao, kundi yung Ebanghelyo na ipinangangaral. Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo po ay may pagtanggap at paglingap sa mga estranghero, sa lahat ng tao, mabubuksan ang kanilang pangunawa, bakit ganito to kabait? Bakit ganito makitungo ito sa akin? At maaaring first time niya, sa'yo lang naranasan yun. Na siya'y magtatanong, sino ito? Malalaman niya, ikaw ay sumisimba linggo-linggo sa church na ito. At tatry niya. Pero yun ay pagkilos ng Panginoon upang marinig niya ang alin. Pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, nawa natin pong dinggin ang mensahe nito ng Panginoon sa atin. Ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng tunay na paglingap na hindi lang sa kapwa mananampalataya, kundi maging sa lahat. O, sa first part ng verse 2 ng Hebreo chapter 13, binanggit yung salitang palaging maging. Pansin niyo po ba? 13 verse 2. Alalahanin ninyo, sa ibang salin po, ginamit palaging maging. Sa English, do not neglect. Ano pa? Huwag kalimutan. Ano yung emphasize ng writer? Taglayin ninyo ito. Bilang patunay na kayo ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin ng mga salitang yan, do not neglect, huwag kalimutan, palaging maging, binibigyan din ito na maging bahagi ng ating buhay o dapat maging ugaling taglay ng bawat mananampalataya ang pagtanggap at paglingap sa ating kapwa. That's number 1. Hospitality is an expression of mercy. Dahil ang ating Ama ay merciful, kaya tayo naligtas. Isa sa dahilan, ang Diyos ay mahabagin. Number 2, hospitality is an expression of love to the Lord. Nung ito pinag-aaralan ko, what? Ang pagiging hospitable, ina-express ko yung pag-ibig sa Panginoon ay sa kapwa ko ginawa. Tignan natin.
Sa last part ng Hebreo chapter 13 verse 2, anong sabi niya? May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Kumbaga sinasabi ng writer, may nangyari sa past, may nangyari sa nakaraan, dahil sa kanilang pagtanggap at paglingap sa mga taong hindi nila kilala, ang kanilang inasikasong tao ay mga anghel. Hindi nila alam yun, na anghel pala yung kanilang bisita. Now, isa sa mga tinutukoy nitong last part ng verse 2 ay si Abraham. Pero may iba pa. Example, si Gideon. May naging bisita din siya na tao, pero hindi niya alam, anghel pala. Ganon din si Manoah, ang ama ni Samson. Alam niyo yung story. But then, aking pong i-remind sa ating ngayong umaga ang patungkol kay Abraham. Nung wala pang anak yung mag-asawa, si Abraham at si Sarah. No? Nung si Abraham ay nakaupo sa ilalim ng puno ng Mamre, siguro ay kanyang minumuni-muni ang pangako sa kanyang Panginoon na siya ay bibigyan ng anak, pero matanda na silang parehas. At si Sarah ay menopause na. Pero, habang siya ay nakaupo, may natanawan siyang 3 lalaki na estranghero. Kasi during that time, mahaba ang paglalakbay. Kaya excited si Abraham. Well, yung story na yan ay pwede niyo pong basahin sa Genesis 18. Yun pong assignment yan. Please, pakibasa. Ikukwento ko lang po sa inyo para masave yung ilang oras na gugugulin natin yan. So, mayroong 3 lalaki na naglalakad. At nung matanawan ni Abraham, ay buong gilo niyang tinawagan, dito muna kayo. Magpahinga muna kayo sa bahay. Bibigyan ko kayo ng tubig na malinis para hugasan ang inyong paa. Pakakainin ko kayo. Sabi ng 3, sige, kung yan ang iyong gusto. Okay. Pero hindi niya alam, 2 sa lalaki ay anghel. Ano sino isa? Ang tinatawag na Christophany. Ang second person in the Trinity. Pag sinabing angel of the Lord, yan ay tumutukoy kay Jesus Christ. Pakikihalubilo ng Diyos sa tao. Kasi kung hindi siya gagamit ng pagiging Christophany, hindi po pwedeng makihalubilo ang Diyos na banal sa tao makasalanan, mamamatay ang tao. Yun ang hindi alam ni Abraham. Basta ang alam niya, excited siyang tanggapin at lingapin yung estrangerong ito. Yung kaya kong gawin para mapaanuan yung kanilang paglalakbay, gagawin ko sa kanila. Yan yung laman ng puso ni Abraham. Pinakita niya yung kanya pong pagtanggap at paghinga. Abraham demonstrated hospitality to this gentleman. Yeah. Maging si Sarah, ang kanyang asawa, ay walang kaalam-alam na ang Panginoon at mga anghel ang kanilang bisita. There's a story nga, no? Sabi nung isa lalaki, well actually, yun ang Panginoon, sabi niya, nasaan na yung asawang si Sarah? Kasi ang kanilang bahay, maaring kubol, tapos yung kanilang kusina, isa pang kubol. Nandun si Sarah. Pero, nung maihayin na yung kanilang pangangailangan, yung kanilang kakainin, si Sarah ay nandoon sa may tabing, pinakakumbaga sa ating pader, at nakikinig sa usapan ng asawa niya at kanyang bisita. Sabi nung lalaki, nasa na yung asawa si Sarah? Then sabi niya, sa 1 taon, pagbalik ko, may anak na siya. And then, anong ginawa ni Sarah na nakakubli? Napatawa siya. Ay, sa tanda ko na ito. Anong saya, ang sumiting pa sa aking asawa. Sabi ng lalaki, bakit tumawa si Sarah? Tandaan niyo sa pagbalik ko sa 1 taon, may anak mo siya. Di lumabas si Sarah. Anong sabi niya sa mga lalaking bisita ng kanyang asawa? Di po ako tumawa. Di sabi ng bisita nila, hindi, tumawa ka talaga. Okay. Now, mga kapatid, ang pagiging hospitable ay hindi dahil gusto nating maka-experience, baka anghel ito.
Kaya mo gagawin, anghel yan. Diba? Merong mga, ano pa tawag doon? Hindi pa survey eh. Bigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Diba? Ivana Alawi, nagpanggap na mahirap. Baka, mayamang artista yan. At pag tinulungan natin, ano tawag doon? Survey? Makalimutan ko yung term eh. Experiment, yes, thank you. Social experiment. Ay baka, yung mayamang Amerikano yan. Na, kunyari ay hingi ng tubig. Tapos pag kung sinong tumulong, ibibigyan ng brand new na bisikleta, brand new na motor, pang grocery or mini sari-sari store. Sari-sari store na nga, mini pa. Okay. O pang grocery, no, hindi yan yung ating motibo. Well, kung yan man ang dumating sa inyo, purihin ng Panginoon, dinala niya yan. But then, hindi yan yung motibo ng mga mananam, palataya. So, anong po ang motivasyon? Anong motivasyon ni Abraham? Pag-ibig. Love. Si Abraham ay tumanggap ng pag-ibig mula sa Diyos. Sino ba siya? Mula siya sa pagan nation. Tinawag siya ng Panginoon mula doon. Diba? That's why, in return, as an expression of love, nagpapakita siya ng hospitality maging sa mga tao hindi niya kilala. Ang pangunahing motibasyon natin ng mga mananampalataya, ang bakit natin gagawin ito, ay pag-ibig. Pag-ibig para sa mga nililingap natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Brothers and sisters, you're not doing this for angel seeking. Sabi, di ba, nabag-aralan natin, anghel pala yung dalawa. No, sa anghel yung ating patutuloy. Buti kung magpakilala ang anghel. Hindi naman nagpakilala ang anghel, bisita ni Abraham. Nalaman na lamang niya nung natupad yung sinabi ng isang lalaki, which is the Lord. Kasi isang taong pagbalik ko, may anak na, ay yung asawa, si Sarah. Ganun din, hindi for blessings motivation. Okay. Hindi yung nagtatanim tayo ng binhi para umani. No, hindi yan yung ating intention. Number 1 is love. Number 2, Ellen. Yung taong yun ay makasumpong din ng kaligtasan. May sinabi ang Panginoon Hesus sa kanyang talinghaga sa Matthew 25 verse 40, Mateo chapter 25 verse 40. Sasabihin ng hari ang Sabi niya, sabi ng ating Panginoon, verse 40, sa panahon iyon, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Na ito po ay pagpapahayag ng Panginoon Hesus kung anong mangyayari sa araw ng paghuhukom. Okay? Now, siguro basahin natin, atas tayo in context. No? Sa verse 31 hanggang verse 40. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, referring to Jesus Christ, His second coming, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalulatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Kumbaga, ihiwalay. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, referring to the saved, at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halik kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Ano sagot ng mga mananampalataya? Verse 37.
Sa sagot ng mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan o estranghero at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalang? Kumbaga, never namin kayo nakitang nasa ganyang kalagayan. Kailan, Panginoon? Ano sabi sa verse 40? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ibig sabihin sa mga nangangailangang individual, sa akin ninyo ito ginawa. See? So bilang mananampalataya ni Kristo, kapag ka pinapakain natin ang nagugutom, kapag ka nililingap natin ang mga estranghero, kapag ka binibigyan natin ng masusuot ang mga walang maisuot dahil sa kahirapan, at binibisita ang sinumang nakakulong or may mga sakit, kanino natin ginawa yun? See? So ang hospitality is an expression of love. Kanino? Sa Panginoon. Sa Kanya mo yun ginawa. Kaya kung naintindihan mo natin itong ating pinag-aaralan, kung ang sukli sa iyo hindi maganda, never kang sasama ang loob. Ginawa mo yun sa Panginoon. Eh ano kung ako'y Kanyang ginawa ng hindi maganda sa kabila ng maganda kong ginawa sa Kanya? So nakakapagpagaan siya, bagaman hindi totally na yun agad yung tugon mo, makakaramdam ka ng inis. Diba? Makakaramdam ka ng galit sa pinaka-worst. But then, remind natin sarili. Gumagawa tayo ng kabutihan sa iba dahil mahal natin sino? Ang Panginoon. Mahal natin ang Diyos na nahabag sa atin, na nagbigay ng Kanyang bugtong na anak para tayo na nararapat maparusahan sa impyerno ay mapatawad ng kumpleto sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang bugtong na anak at mapabilang sa Kanyang pamilya na naghihintay ng muling pagbabalik ng Panginoon upang isama tayo sa Kanyang kaharian magpakailanman. Now, ngayon, kung hindi naman natin yan ginawa, anong mangyayari? How about kung hindi naman natin ginawa? Kung tinalikdan natin ang mga tao, ang mga dayuhan, ang mga nakikita nating nangangailangan, kahit pa mga kapatid sa pananampalataya, hindi natin nilingap, hindi natin binigyan ng masusuot ang mga walang maisuot na may kakayanan naman tayo. Hindi natin pinakain ang mga nagugutom dahil sa hirap ng buhay. Hindi natin ginawa ng kabutihan ating kapwa. Ano sabi ng Panginoon sa verse 45? Sabi sa verse 45, at sasabihin sa kanilang hari, tandaan ninyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, sabi, ako ang inyong pinagkaitan. Same thing. Ginawa mo sa Panginoon. Hindi mo ginawa sa Panginoon. Okay. Parehas lang. Mga kapatid, ang aral na natutunan natin ngayon ay napakasimple. But then, minsan, maaaring madalas natutukso tayo. Tutulungan ko ba? Eh baka masamang tao yan. Meron ng story niya si Pastor Ray. Ano ba nga yung story? Dito nangyari sa Amadeo, kung ako nagkakamali, na matagal ng panahon walang nagpapastor sa lugar, sa mga mananampalataya sa isang bahagi ng Amadeo, and then may dumating na nagtitinda ng kele-elis. Kele-elis pa ngayon? Nakita na kayo ng kele-elis, yung panghaplas, panghilot. Thank you sa ating kapatid, binigyan ako ng panghilot ng as a Christmas present. Thank you, di ko napapagkat yun ang yung pangalan. Malaking tulong sa akin. Okay, yung kele-elis na yun ay yung nagtitinda, dumating, and then nagkwentuhan hanggang sa sabi nila yung kanilang pangangailangan, sabi nung nagtitinda, pastor ako. So para mapaiksi ang kwento, naging pastor na nila. And then nagpatayo ng simbahan, and then nagsusolicit sila, kailangan na malaking halaga para mas mapaganda ang kanilang simbahan, ito ang kanilang pangangailangan.
And then nung nalikom na yung pinansyal, sabay laho ng pastor at ng kanyang pamilya. Then ang tanong kay Pastor Ray, nung miyembro, nawalan ba ng saysay ang aming kabutihan ginawa sa kanila? Na sabi ni Pastor Ray, sabi ng Biblia, kahit isang basong tubig na malamig sa pag-aakalang lingkod ng Panginoon ay hindi mawawala ng gantimpala. Pero kung alam mo ulit-ulit ka ng niloloko, magkaibang story yun. Magkaibang approach doon. Pero, isa pa rin ang layunin mo. Hoping na mabuksan ang kanyang pangunawa at sumagtong sa kaligtasan. So mga kapatid, ang dalawang aral na natutunan natin ngayong umaga sa pamamagitan ng paglingap at pagtanggap sa iba, dahil ito yung ekspresyon ng ating pagmamahal. Una, ito yung ekspresyon ng habag para sa ating kapwa. At pangalawa, ito rin ang ekspresyon ng ating pag-ibig sa Panginoon na siyang unang umibig sa atin. Siya ang unang umibig sa atin, bakit natin inibig ng Panginoon? Hamon, ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagtanggap sa iba ay hindi lamang mini-mini mo. Kukuha ka ng isang bulaklak na may mga petals, sabihin, yes, no, yes, no, kung ano tira, yun yung sagot mo. No. Okay. Ang pagiging hospitable ay isang utos na dapat taglay ng bawat mananampalataya. Okay. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Alam ko yung nakikita ko yung magiging problema ninyo dito sa city. So sa Batangas, madali. Ilan lang naman dumadaan-daan eh. Pero dito, sa isang araw ba, ilang tao ang dadaan sa iyong buhay ng mga kasalamuhan din sila. Punta ka ng SM, madaming tao. But now, tulungan tayo ng Panginoon kung paano gawin ito na hindi naghihintay ng anumang kapalit, kundi bilang tugon sa pagmamahal ni Kristo sa atin at ang ating gagawa nito, sila man ay makatanggap ng kaligtasan. Urgent need ng ating kapwa ang kaligtasan. Tandaan natin yan. Para sa atin ng mga mananampalataya, hindi yung mga material na bagay na regalo ang pinaka-urgent na kailangan ng ating kapwa. Alam niyo kung alin? Salvation. Kaligtasan. Tiyakin niyo po yun, lalo na kung mahal niyo sila sa buhay. Lalo na mahalaga sila sa iyong buhay. See to it na naipresent mo yung gospel sa kanila. See to it na nasabi mo sa kanila, alam mo sa pagiging makasalanan mo, namumuhay sa iyo ang Diyos. Pero ito ang good news. Binigay ng Diyos ang kanyang anak. Nagdusa, namatay sa cross, muling nabuhay sa ikatlong araw, upang ang kasalanan mo ay bayaran niya. Kailangan mong gawin, magsisi. Sampalatayanan yung kanyang ginawa, hindi yung kaya mong gawin mabuti. At mamuhay na may pagsunod sa kanya. Samantalahin po natin na yan ay napaunawa natin sa mga taong malapit sa atin. Unahin natin ating mga mahal sa buhay bago ang strangers. Baka magtampo naman mahal natin sa buhay. Magaling tayo sa iba pero sa kanila hindi. Unahin natin sila at gawin din natin ito sa ating kapwa. Okay? So urgent need ang ating kapwa ang kaligtasan, kaya gamitin nating kasangkapan ang pagiging hospitable, ang pagtanggap at paglingap sa kanila sa pag-asang sila man ay mapagkalooban ng Diyos na kaligtasan. Let's pray. Banal at dakila naming Diyos, lubos kaming nagpapasalamat sapagkat kami minsang estranghero, pag-alagala ang aming buhay espiritual. Kung ano yung marinig namin, mabanggit patungkol sa pananampalataya, ay ganoon din ako. At salamat o Diyos, may ginamit kang individual, may ginamit kang instrumento, at isa doon ay pagiging hospitable nila. At nabuksan ang aming pangunawa at nakarinig kami ng pangangaral ng Ebanghelyo ng aming Panginoon Kristo. At humantong kami sa pagsisisi, sa
pag-amin na kami makasalanan na narapat maparusahan sa banal mong kaparusahang inihanda. Kami sumampalataya sa iyong anak na sa Jesus. Walang ibang nagbayad sa aming kasalanan, kundi siya na banal na nagkatawang tao. Nawa, ang mensahe na ito namin napakinggan ay hindi lamang na-confine sa sulok ng gawain na ito ngayong umaga, kundi makita ito ng aming mga mahal sa buhay. Makita ito ng mga taong nakapalibot sa amin at maging sa mga taong masasabi namin ayaw sa amin o mga taong estranghero di namin kilala. Gamitin niyo po kami, O Diyos. Nagagala kami na maging representative ninyo dito sa mundo habang hinintay namin ang muling pagbabalik ng aming Panginoon sa Kristo. Inialay namin sa inyo aming papuri at pasasalamat. Hiniling ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.